Kamusta mga tol? 3-0 na ang Lakers versus Rockets ha. Taylor Swift na ba to ng Lakers o may pag-asa pang makabangon ng Rockets dito? Abay tirahin na natin yan, pero bago yan, hatsyara muna tayo, focus na sa goal. Okay, game 1, panalo ang Lakers, home court nila 98-107. Si Lolo Bron 19 points, 13 assists, at si Luka Nard mainit 27 points, 5 out of 5 3 points. Tapos game 2 naman, panalo na naman ang Lakers ha. 94-101, home court na naman nila. Makamaw defense naman ang ginawa ng Lakers dito, no? Lalo na si Tatalino, 25 points, 7 assists, 5 steals ang ginawa ni Tatalino. Nice! Tapos game 3 naman, talo na dapat ang Lakers, pero nanalo pa no? Sa overtime pa nga nakuha. 112-108, home court pa ng Rockets. Lamang kasi yung Rockets ng 6, 30 seconds na lang ang nilalabi. Tapos crucial steal, nagawa ni Tatalino. Na-fall pa nga siya sa 3 points, tatlong free throw na ipasok niya no? Crucial steal na naman ni Lolo Bron naman. Nakashoot pa nga ng 3 points yung matanda. Yun, nag-overtime pa nga at panalo pa nga yung Lakers sa overtime. So anong unang napansin nyo dyan mga tol ha? Sa tatlong laro ng Rockets, isang beses lang naglaro si Tuklaw to, nasa game 2 lang ha. Pero ang baba talaga na nakuha ang scores ng Rockets, diba? Sa regular season kasi mga tol, 115 points per game ang ginagawa ng Rockets ha. Pero sa tatlong laro, laban nila sa Lakers, 98, 94, tapos 112 yung game 3. Pero yung game 3 kasi, kung di nag-overtime yun, 101 lang ang score dapat ng Rockets dun Nakita nyo ba yan mga tol? Ang baba talaga ng scores ng Rockets kumpara sa regular season na score nila. So bakit ganyan na nangyayari? Ang simpleng sagot dyan mga tol, wala kasi si Papa Luka at Baby Backrips no? Na parehong pogi talaga, pero parehong buto sa depensa talaga Ano? May aangal? Wala, kahit kayo mga pasang Lakers kayo, alam nyo yan talaga yung sagot, kaya lumakas ang depensa ng Lakers, diba? Ayaw nyo lang aminin Kasi dahil nga wala yung dalawa mga tol, ang nangyari, eto mga tol no? Si Tatalino yung nabababad ng Lakers ngayon Si Tatalino sa tatlong laro mga tol, game 1, 1 steal, 2 blocks. Sa game 2 naman, 5 steals, 1 block. Sa game 3 naman, 5 steals na naman, 2 blocks. O diba yan, tingnan mo, lakas no? Sobrang lakas talaga ng depensa ng Tatalino At hindi lang yan mga tol ha, naging effective pang point guard si Tatalino sa tatlong laro ng Lakers laban sa Rockets. 8 assists, 7 assists, tapos 10 assists sa first 3 games siya ha. Magaling no? Tapos ang taas pa na field goal percentage siya sa tatlong laro niya ha. 18 out of 34, 53%. At sa 3 points naman, 8 out of 16, 50%. Nice! At hindi lang yan mga tol ha. Kung naalala nyo kasi, si Tatalino ang tumatao palagi kay Tuklaw nung game 2, diba? Na-lockdown pa kasi Tuklaw nung second half Oo, dinodouble team ng Lakers palagi si Tuklaw, pero alam nyo malaki talaga yung impact ng defense ni Tatalino sa larong yun. So yan yung una rito mga tol no? 15 points, 25 points at 21 points si Tatalino sa unang tatlong laro ha. Parang napalitan niya yung produksyon ni Baby Backrips sa opensa, plus ang katutak na depensa pa yung dinagdag niya na walang-wala talaga si Baby Backrips, diba? Kailangan mapatuloy talaga yan para sa Lakers mga tol, kasi si Tatalino talaga, siya yung best perimeter defender ng Lakers. Kapag nawala ang depensa ni Tatalino, bad news talaga yun para sa Lakers. At complete kabaligtaran naman yan para sa Rockets mga tol no? Yung starting point guard nila si Reed Sheppard, nako po, ang sama na nilalaro. First game 17 points, 6 out of 20 lang sa field goals, 4 turnovers pa. Second game naman 0 itlog, bokya, buta, 0 points, 0 out of 4 sa field goals. At sa third game naman 17 points yung ginawa niya, 6 out of 21 sa field goals, 5 turnovers pa. At kung hindi nyo napansin mga tol ha, etong si Reed Sheppard, siya palagi yung target ng Lakers kapag kailangan nila ng puntos no? Kagaya nung kanina sa game 3, ilang beses natin nakita si Tatalino nag-isolation talaga palagi kapag si Sheppard yung tumataw sa kanya, diba? Isang beses ko lang actually nakita naka-defense si Sheppard, nakabutata pero sa katutak na beses siya na-scorean ng mga guards ng Lakers. Ginawa pa nga ng Rockets, si Rukawa pa nga yung pinataon nila kay Reed Sheppard, kasi si Rukawa palagi nakatambay lang sa corner, diba? Pero wala rin sa umpisa ng game 3, si Rukawa naman yung nakashoot sa first quarter. So how di Carabao? Saan ilalagay ng Rockets si Reed Sheppard? Ang simple sagot dyan mga tol, di syempre sa bangko. Ibang kunyo na yung hype na yan. Alam ko naman kailangan nyo ng putos, kaya pinapasok niya kasi injured si Tuklaw, diba? Tsaka si Van Vliet Pero kung susumahin kasi natin yung dami ng beses na nashoota si Reed Sheppard, lugi-lugi talaga ang Rockets Ang dapat gawin ng Rockets mga tol, si Amen Thompson na uli yung gawin nilang point guard, diba? Tapos sa pamalit nilang point guard, si Okogie Alcacid. Okay, ang gawin nila, iwanan nila si Love, si Amen Thompson, at ilabas na nila si Sengun. Tapos kapag ipinasok na nila si Amen Thompson, tsaka nila ngayon ilabas sila Sengun. Kasi kahit naman sila Sengun, pwede naman point center ang nilalaro niyan minsan, diba? Ay, like mong hype ka, ano na? 3-0 na nga, hindi pa nakakapanalo ng Rockets, hindi ka pa rin maglalike ka na!
Pangalawa mga tol, eto sila Sengun, diba? Kapag tinignan mo yung production niya, akala mo talaga maganda nilalaro eh. 19 points sa game 1, 20 points sa game 2, at 33 points sa game 3. Pero kapag tinignan mo yung field goal percentage niya, 6 out of 19 lang sa game 1 eh. 9 out of 20 sa game 2, at 15 out of 27 naman sa game 3. Pag kanya wala kasi stukla mga tol, kailangan talaga sila Sengun 30 points pataas yung ginagawa niya, diba? At mataas dapat yung field goal percentage niya. Kaya yun nangyari, di ba nakita natin kanina, tumutulong palagi yung Lakers sa loob sa depensa kila Sengun. Pero meron din naman mga pagkakataon, one-on-one defense lang yung ginagawa ng Lakers, si Aito lang yung tumatawag kila Sengun, di ba? Ang tingin kong dapat gawin na Rockets dito mga tol, imbes na galing sa labas at galing sa mga pick and roll, yung ginagawang atake palagi nila Sengun, simplihan na lang nila dapat eh. Papostein na lang nila, papostein palagi sila Sengun, kagaya ng ginagawa ng San Miguel kay Pasador. Every possession dapat mapoposte lang sila Sengun eh. Mas madali siya makakapuntos galing sa poste kaysa sa mga galing sa labas, diba? At kung dumobol din naman ang Lakers sa poste, mas madali din pumasa galing sa poste kaysa sa labas. Now sa Lakers naman dapat tuloy-tuloy lang palagi yung double team nila kay Sengun. Kahit first quarter pa lang double team na dapat eh. Kung hindi nyo napansin sa game 2 mga tol ha, mga bandang fourth quarter siguro, one-on-one defense na yung ginagawa nila kay Sengun. Ayun, kinain sila na kinain, nakahabol pa nga yung Rockets eh. 12 points ang ginawa nila Sengun sa fourth quarter. So double team talaga palagi dapat ang Lakers kay Sengun. Kasi kapag pinasa naman nila Sengun yung bola, puro baldog naman yung mga kakampi niya eh. Kailangan lang palagi gawin ng Lakers, sige pa nila palagi yung loob, diba? Para yung mga pass na gagawin nila Sengun galing sa poste, puro kick-out lang palabas at hindi siya makapasa sa mga cutters ng Rockets. O bakit naman ganyan? Eto kasi ang stats mga tol, tingnan nyo oh. Ang Rockets sa 3 points sa tatlong laro. Game 1, 11 out of 33 lang sa 3 points, 33% lang. Sa game 2 naman, 7 out of 29 lang sa 3 points, ang baba, 24% lang eh. At sa game 3, 11 out of 39 lang sa 3 points, 23% lang, napakababa eh. Sa buong Rockets team, si Abdul Jabbar Smith lang yung maganda tinitira sa 3 points ha. 3 out of 9 sa game 1, 3 out of 7 sa game 2, at 6 out of 10 sa game 3. O yan mga tol, no? Yan yung isang reason kung bakit kailangan talaga i-double na lang palagi ng Lakers sa loob sila Sengun. At every time na sasalaksak, dapat talaga lahat sila papasok sa loob palagi para tumuro sa depensa eh. Huwag nilang pabayaan sila Sengun na maghari-harian lang sa loob dahil one-on-one defense yung ginagawa nila. Taas ito naman mga tol, si Tuklaw naman. Sa game 2 lang actually naglaro si Tuklaw mga tol ha. At nakita natin doon sa first half na po, ganado talaga yung ahas. 20 points kagad na ginawa eh no. 6 out of 7 sa field goals. Pero nung second half ano nangyari? 3 points lang ang nagawa ni Tuklaw sa second half eh. At meron pa kasamang 5 turnovers ha. Sa buong laro, 9 na turnovers yung nagawa ni Tuklaw sa game 2. So bakit naman ganyan na nangyari? Eh kasi diba mga tol, nung umpisa pa lang naman talaga, dinodouble team talaga palagi kagad ng Lakers si Tuklaw, diba? Yun nga lang, medyo late ng konti yung pagkaka-double team. Nakakatakas pa yung ahas sa double team eh. Pero nung second half na, mas solid na at mas aggressive na yung ginawang double team ng Lakers. Kaya ayun, puro pass na lang ginawa nung ahas sa second half eh. 5 attempts na lang ang nagawa niya second half ha, at isa lang pumasok doon ha. So sa Rockets mga tol ha, kung maglalaro si Tuklaw na ewan ko, maglalaro pa ba itong ahas na to, expect na dapat nila palagi yung double team ng Lakers. Hard double team ang ginagawa ng Lakers eh no. So sa Sengun dapat mag-step up talaga kapag ganun eh. Kapag napasaan siya ni Tuklaw, kailangan talaga makagawa siya palagi. Kung ako naman ng Lakers eh, kagaya ng game 2, first quarter pa lang, i-double team ko talaga palagi si Tuklaw kagad eh. Kasi nga, ang baba rin ng 3-point shooting palagi ng Rockets, diba? Mas gugustuhin ko na tumira ng 3 points palagi ng Rockets kaysa makatira si Tuklaw. Tawa si Lolo Bron naman mga tol. Eto mga tol ha, sabi ko nung preview, ang X-factor ng Lakers si Lolo Bron talaga eh. Kailangan talaga makagawa si Lolo Bron para may chance manalo palagi ang Lakers. At yun nga mga tol no, Game 1, 19 points, 8 rebounds, 13 assists, 2 steals, 1 block, 2 turnover si Lolo Bron. Game 2 naman, 28 points, 8 rebounds, 7 assists, 1 steal at 3 turnover si Lolo Bron. Game 3 naman, 29 points, 13 rebounds, 6 assists, 3 steals, 1 block at 1 turnover si Lolo Bron. So gumawa talaga si Lolo Bron mga tol eh. Pero ang nagustuhan ko talaga rito mga tol, hindi pinipilit ng matanda eh, no? Hindi talaga pilit eh. Alam mo si Lolo Bron yung main option ng opensa ng Lakers, pero hindi talaga niya pinipilit eh. Kahit na mas marami siyang attempts tinitira ngayon kaysa sa regular season, eh bihira naman natin nasabi na ay, ano ba naman yan lo, masyado naman pilit yung tira mo, parang wala halos ganun eh no? Kadalasan pa nga pag first quarter, halos puro pasa lang ginagawa ni Lolo Bron eh no? Yan, napaka-importante talaga niyan mga tol, kasi kung naaalala nyo, nung bata-bata pa siya sa Cavaliers, parang ganito rin yung nangyayari, diba? Siya yung focal point ng opensa, pero pilit talaga nung nasa Cavaliers pa siya eh. Kaya nga na Taylor Swift pa sila nasa San Antonio Spurs, diba? Kasi nga alam nila si Lolo Bron lang yung kailangan nilang pigilan eh. Pero dito laban sa Rockets, nagamit talaga ni Lolo Bron ang experience niya eh no? Dapat lang matanda na kasi eh. 3 games na hindi ako naiinis sa laro ni Lolo Bron. Actually natutuwa pa nga ako sa laro niya ngayon eh. Kasi lahat talaga ng Lakers nakaka-atake ngayon mga tol ha. Hindi tulad dati na puro si Lolo Bron lang nakakahawak ng bola. Lahat nakaka-atake na ngayon, pati si Tatalino, si Luka Nard, si Rukawa, pati yung mga yan nakaka-atake eh.
Minsan lang talaga ang tagal ng bola kay Lolo Bron no? Pero minsan lang naman, di naman talaga palagi At saka umi-effort si Lolo Bron ngayon sa depensa mga tol ha. Maraming pagkakataon nakita ko, nakipagpalitan ng mukha sa loob yung matanda Yun lang, minsan hindi pa rin talaga siya natulong sa loob kasi siguro alam niya hindi na niya kaya sabayan At makikita mo rin na minsan parang pagod na si Lolo Bron. Yan, napaka-importante rin yan mga tol Yung pacing na ginagawa ng Lakers, 3 games nila, medyo mabagal talaga ng konti no? At tingin ko tama talaga yun Una kasi, syempre, si Lolo Bron matanda na, di ba? Parang di agad mapagod yung matanda. Sobrang importante rin niya kasi mga tol, kapag tinignan natin ang bench production ng Lakers 3 laro ha. Game 1, 13 points lang yung bench nila. Game 2, 6 points lang yung bench nila. At nung game 3, eto, medyo nakatulong na yung bench nila. 24 points ang bench nila. Syempre, gumawa kasi si Idol Brownie MVP! 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 Pero nakita nyo ba yun mga tol ha? Hindi pwedeng mapagod ng gusto ang first 5 ng Lakers kasi wala talaga masyado maaasahan sa bench Pero same lang din naman sa Rockets mga tol. Ang lala ng bench ng Rockets no? Wala nagagawa yung mga bench nila Sa game 3 nga, 3 points lang ang bench ng Rockets Pero kung yung first 5 yung pag-uusapan natin, mas bata kasi yung mga players ng Rockets, diba? So tama lang talaga yung ginagawa ng Lakers na medyo bagalan nila yung laro nila, pero smooth naman yung galawan nila. Kung naalala nyo, sabi ko pa nga ng game 3, nung third quarter na, parang pagod na yung Lakers, parang bumagal yung kilos nila, diba? Tapos panghuli mga tol, asan si Amen Thompson? Parang hindi ko ata nararamdaman masyado. Game 1, 17 points, 7 rebounds, 7 assists. Game 2, 16 points, 5 rebounds, 9 assists. Game 3, 26 points, 11 rebounds, 4 assists. Yan, nakakagawa naman pala no? Bakit parang hindi ko ata nararamdaman? Kasi mga tol, karamihan kasi dyan galing lang sa sariling sikap talaga niya Tingin ko mga tol, sobrang underutilized talaga siya ng Rockets. Mas marami pa silang ginagawa kay Shepard kaysa kay Amen Thompson Kaya dapat ibang kunya niya Shepard na yan, wala naman nagagawa At ibigay nyo na lang na ibigay yung bola kay Amen Thompson. Sa ibabaw si Amen Thompson, sa ilalim sila Sengun. Ang pinatatao nila kay Amen Thompson, minsan si Rokawa no? Hindi nila ipatake kay Amen Thompson yan galing sa labas. Minsan tatalino naman tumatao sa kanya. Pero 6'7" si Amen Thompson, 6'3" tatalino, may counting advantage Yan, ganyan yung nangyayari kasi sa Rockets. Palagi nakikita natin si Shepard o kaya si Sengun yung may hawak ng bola Dapat ang gawin ng Rockets, gamitin nila ng gamitin si Amen Thompson, diba? Kahit sa tatalino pa ipatauhin ng Lakers sa kanya, dapat atake pa rin atake palagi si Amen Thompson Ay, meron pa pala panghabol mga tol. Si Idol Brownie dapat ibabad ng Lakers to mga tol Isipin nyo to mga tol ha. 5 points ang nagawa ni Idol Brownie sa game 3. Tapos natapos yung laro 112, 108. Apat lang ang lamang ng Lakers, diba? Di dapat talo yung Lakers kung di na kasi si Idol Brownie. MVP! 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 So ayun mga tol no, isa lang ang tingin ko pag-asa ng Rockets para makabangon pa sila sa 0-3 nila laban sa Lakers. Yung palaruin ng Lakers pareho, sina Papa Luka at Baby Backribs Yan lang talaga no. Kasi sa ngayon mga tol ha, walang target ang Rockets depensa ng Lakers. Pero yung Lakers meron target si Rich Shepard Pwede nilang target si Gary Ayton siguro. Pero pag nandun si Baby Backribs at si Papa Luka, naku po, may malaking butas talaga yung depensa ng Lakers Tingin ko yung Lakers naman, ang pinakamagandang gawin nila, papagpahingin na lang nila yung dalawang players na yon, diba? Hanggang matapos ang first round. Kasi sabi nga, diba? If it ain't broke, don't fix it. Wow, social English yun, ha? Ibig sabihin, 3-0, lamang ang Lakers, diba? Panay panalo nila. Ba't babaguhin mo pa? Huwag mo nang baguhin. Tuloy-tuloy mo na yan. Yung tanong naman natin kanina sa simula, masasweep na ba ito ng Lakers o meron pa pag-asa makabangon ng Rockets? Ang honest sa sagot ko dyan, mga tol, ito talaga Pinabayaan lang talaga ng Rockets manalo ang Lakers sa 3 laro para kumita naman si Yeskel bago nila tatalunin ng 4 na sunod ng Lakers. Kaya Rockets pa rin mananalo dito. Aabot pa yan ng Game 7. 3-4 Rockets! Okay na pang himagas, malagay, mga hitar ng Warriors.